Sa muli ay magandang hapon mga kapatid. Purihin natin ang Diyos sapagkat muli niya tayong pinagkalooban ng buhay at kalakasan upang atin muling ilagak ang atin pong mga buhay at paglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Sa hapong ito, atin pong pasalamatan ang ating mga kaibigan, mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa atin pong gawain, lalo't higit ang tumatangkilik dito po sa ating programa sa ating iglesia sa Imus, Baljo. Ang atin pong gawain, mga minamahal na mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng halaga at kalakasan upang tayo ay magkaisa sa paglilingkod. Atin pong batiin ang atin pong mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay nasa mahigit 3,000 ang atin pong mga viewers sa buong mundo. At ang atin pong gawain na ito, mga kapatid, ay pinalawak at pinalago ng atin pong Panginoon sapagkat ito ang atin pong pinagkaisahan na aayon lamang sa banal na kalooban ng atin pong tagapagligtas. Bago po tayo papalaot sa atin pong pag-aaral ngayong hapon, atin pong pasalamatan ang ating mga kaibigan na nandyan sa Hawaii. Good afternoon o kung anong oras man kayo nariyan na madatnan at marating ng amin pong mga tinig. At ganun din naman sa may Norway. Thank you very much mga kapatid. At ganun din sa may USA. Ayan, ang atin pong mga kaibigan. Sila po ay patuloy na tumatangkilik, nakikisa at nanonood sa atin pong mga programa dito sa Pilipinas. Kaya tayo mga kapatid ay atin pong pag-ibayuhin ang atin pong ginagawa dito sa ating iglesia sapagkat marami pong nakikinabang sa salita ng Panginoon. Ang atin pong pag-aralan ngayong hapon, hindi po tayo lalayo doon sa atin pong tinatalakay ng pambuong isang linggong talakayan na mayroon pong pamagat na ang mga taga-Epeso sa puso. Ayan. So, natapos po natin yung atin pong mga aralin sa mga nakalipas na mga ilang linggong nakaraan na ito po ay mayroong bahagi sa mga sulat ni San Pablo sa pagkakaisa sa gawain, pakikipagbuno, pakikipaglaban sa espiritual, at ito po ay binigyang diin ng atin pong manunulat, mga kapatid, na tayong lahat ay nagkaisa kay Kristo, kaya nagtagumpay ang gawain po ng ating Panginoon. Hindi po tayo lalayo doon sa atin pong tinatalakay na pambuong isang linggong talakayan na ang mga taga-Epeso ay nasa mga puso. Nagkaisa tayo, mga kapatid. Bago po tayo tutungo sa atin pong susing talata, atin pong parangalan, atin pong batiin ang ating kapatid na siya ngayon ay naka-tune in. Yan, para sa atin. Sila po ay naka-live sa atin pong gawain. Diyan po, mga minamahal sa atin pong mga kaibigan, diyan sa may Basay, Negros Oriental, sa pamilya at katauhan, isang grupo po ito, mga kapatid, nila ni Sister Rokisa Landasabal. O, di napakaganda. Marami po tayong mga kaibigan na roon sila. Ganon din naman sa may Negros Oriental. Siyempre, ang ating mga kaibigan naroon sila upang tayo samahan sa atin pong pagtalakay sa atin pong leksyon. Ang atin pong kaibigan na nariyan sa may Alabang, sila Sister Babes Bolivar. Thank you very much. Ayan. At ganon din naman ang ating kaibigan na atin pong guest kanina sa atin pong interview, si Sister Melody. Nariyan siya upang tayo ay samahan sa atin pong pag-aaral tuwing umaga at hapon ng atin pong paglilingkod. Ang atin pong susing talata, mga kaibigan at mga kapatid, ay masusumpungan sa aklat ng Epeso pangkat 2. Ang talata po ay 8, 9 hanggang 10. Atin pong pagkaisahan, atin pong unawain, atin pong idalangin sa Diyos na sa bawat sandali na tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita sa pagre-repaso ng kanyang banal na leksyon, ito po ay kalakasan at pagkain ng atin pong espiritual.
Ang sabi po rito sa talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sa siyam, kapatid, atin pong pakinggan at atin pong namnaming mabuti, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. O yan po yung ating susing talata sa atin pong talakayan na pambuong isang linggo. So atin pong tutunghayan, atin pong susundan, sapagkat ang pagtalakay po natin sa atin pong lesson, ito po ay ating inisa-isa. Atin pong sasariwain, atin pong lilimiin ang bawat pamagat, at atin pong pagkaisahan, idalangin natin sa Panginoon na sa mga kunting bagay na atin pong pinag-aaralan, lalo tigit pagdating sa araw ng Sabado, mayroon po tayong mapupulot na mga aral na ito po ay hango sa tunay na karanasan ni San Pablo doon sa Episo, at ganun din naman ang manunulat nito na siyang nagkaloob at pinagkalooban ng kaalaman na nagmumula sa langit. Sa atin pong tandaan, mga kapatid, ang atin pong talatang sa uluhin ay ang tinutukoy, hindi tayo sa pamamagitan ng mabubuting gawa tayo ay nangaligtas o maliligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ating nakamtan ang kaligtasan at pagliligtas ng atin pong Panginoon. So hindi po tayo by works, by faith tayo, by the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya, natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa tamang pananampalataya at paglilingkod, kaya ating makamtan ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng atin pong tagapagligtas. Medyo atin pong laliman ng konti, kapatid. Mga taga-Episo sa puso, ang target ng atin pong lesson ay hindi po basta-basta, sapagkat ang nakasalalay po rito ay ang kaligtasan. At ang target po ng atin pong manunulat, lalo tigit si San Pablo, ay kailangan maisapuso natin ang lahat ng ito, ang mga makatotohanan ito, sapagkat dito natin masusubok ang ating mga buhay na tayo ay na kay Kristo lamang. Ayan. Sa araw po ng linggo ay tinalakay ng atin pong kapatid. Anong araw ba ngayon, kapatid? Martes. So sa linggo, mayroon pong pamagat na tayo ay pinagpala kay Kristo. Kung sino yung tatanggap kay Kristo, sino yung mayroong pananampalataya kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng pagpapala na nagmumula sa Kanya. Ang pagpapalang ito yung sa katuwiran, sa pagpapala na tinanggap natin kay Kristo, yung ating pananampalataya at pagtanggap natin sa mga aral ng Ebanghelyo ng atin pong Panginoon. Ang biyaya na binabanggit rito, ito yung kaloob ng Diyos. Ito yung ating Panginoon. Wala hong bayad yung biyaya na yan. Libre po yan na ibinigay para po sa atin. Upang ating maunawaang mabuti na tayo ay lumalakad sa biyaya ng atin pong Panginoon. Sa araw po ng Lunes, mga kapatid ko, mayroon pong pamagat na tayo ay natubos, tayo para sa komunidad. So hindi lang ito pang sarili, kundi sa pangkalahatan. At yung atin pong karunungan at kaalaman, hindi lamang sa ating iglesia, kundi atin itong ibahagi sa iba
na pangkomunidad, pang saan mang dako yan, anong wika man yan, anong bansa man yan, na ito ay ating maibahagi ang kahalagahan at tunay na paglilingkod natin sa atin pong tagapagligtas. So ang ganda ng target ng lesson natin, atin pong iisa-isahin. Atin siyang hihimay-himayin sa tulong ng Panginoon sa mga konting bagay na atin pong tinutuklas, tayong lahat ay magkaroon ng kaalaman at karunungan para kay Kristo. Now, ang pambuong isang linggong talakayan ay ang mga taga-Epeso sa puso. Alam natin na sa mga past lesson, sa mga nakaraang linggo pa at sinundan itong linggo na ito, na tayo ay patuloy na binigyan ng kalakasan ng ating Panginoon para sa pakikipagpunyagi doon sa ating katunggali at katunggali din ng ating Panginoon sa espiritual na kalagayan. Kaya atin pong tinalakay ang mga baluti ng kaligtasan at katuwiran. At ang tanging pag-asa natin, kapatid, kundi ang ating tagumpay ay nasa ating pananampalataya at paglilingkod sa atin pong tagapagligtas. Sa araw po ng Martes, ngayon, September 26, ito rin po ay tinatalakay sa 3EBN, tinatalakay din sa buong Amerika sa kanilang broadcasting network. Ito rin ang kanilang tinatalakay. Ang pinakamaganda at mahalaga, sapagkat iisa ang atin pong tumbok at yung mga manonood sa atin, kapatid, dito sa Pilipinas, ay halos lahat nakakaunawa ng salitang Tagalog o lingwahe na atin pong ginagamit. Ang ganda ng interview natin kanina kay Sister Melody, sapagkat siya ay busog na busog sa ating inaaral, sapagkat siya ay ating masugid na taga-subaybay sa atin pong programa. At ang kanyang tanging request, kapatid, huwag putulin, huwag itigil ang ating programa, sapagkat marami ang nakinabang at nakaunawa. Kahit hindi po natin sila kapananampalataya, kapatid, sila po ay nakikiisa at nakatuon sa atin pong pag-aaral sa banal na kasulatan. Ang sabi niya kanina, ito lang ang tanging paraan na ako ay naging masaya umaga at hapon ng paglilingkod ng EBS Voice of Hope Music Ministry, sapagkat ito ang kanyang inspirasyon, kapatid. Lalo tigit ang salitang Tagalog, ito ang atin pong ginagamit na lingwahe dito po sa ating bansa, lalo tigit sa Luzon. Sa araw ng Martes, mayroon pong pamagat na tayo ang iglesia ng buhay na Diyos. Atin pong pansinin, ang layunin ni San Pablo, hindi siya nakatutok lamang doon sa lugar ng Epeso, kundi ang kanyang layunin ay pangbuong sanlibutan. Maging tayo, kapatid, ay saklaw sa kanyang ibinigay na mga aral, mga kalakasan na kanya pong ibinahagi sa kanya pong mga sulat, lalo tigit sa aklat ng Epeso. Kung atin pong mapapansin, doon po sa Sabado ng hapon, doon po sa ibaba ng pamagat, na ang mga taga-Epeso sa puso, naroon yung isang kasaysayan doon sa lugar na kilala sa buong mundo, sa Europe, na kapag umakyat ka doon sa isang tuktok ng kanila pong building, o tinatawag po nila doon, kapatid, na nasa tuktok sa itaas, makikita mo ang buong kagandahan ng tanawin doon sa nakapalibot sa kanilang lugar. Ang ibig sabihin at ipahatid sa atin ng writer, ng sumulat ng atin pong leksyon, si San Pablo ay hindi lamang niya tinitingnan kung ano ang mayroon sa loob ng iglesia sa Epeso, kundi tinitingnan ni San Pablo ang pangkalahatan kung ano ang magiging resulta ng kanyang ginawang pagpapalakas payo sa iglesia at kung ano ang makikita sa pangbuong sanglibutan, ang epekto ng kanyang ginagawang magandang halimbawa bilang siya ay tinawag
ng atin pong Panginoon. So atin pong mapapansin na sa pagtatalakay po natin ng lesson, atin siyang isa-isahin mula sa pamagat hanggang dito sa kanyang talatang sauluhin, dahil hindi sa pang-abot tanaw lamang ang gusto ni San Pablo na iparating ang mensaheng ito sa pangbuong iglesia, kundi sa pangbuong iglesyang galaw ng sanlibutan, na ito ay dapat maalaman ng iba sapagkat sa araw ng Martes, tayo ay iglesia ng Diyos na buhay. Kapag buhay ang iglesia ng Diyos, kapatid, buhay ang ating dinadalang mensahe na nagmumula sa Diyos. Ang ebanghelyong ito, hindi lamang doon sa isang lugar na kung saan, kundi ito ay pangbuong sanglibutan at pangkalahatan, para ito ay marating natin ang nasa sulok na kung saan sila ay nangangailangan ng mensahe tungkol sa pagkakaisa ng iglesia. Bago tayo magtapos, mga minamahal na mga kapatid, atin pong isiping mabuti na sa pangkalahatang kilusan ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos, walang pwedeng magpigil nito kahit sino. Although, mayroon tayong tinatawag na enemy's attack. Inaatake tayo ng kaaway ng Diyos, katunggali ng Diyos. Subalit ang iglesia na ang humahawak nito ay ang Diyos na buhay, kailangan buhayin natin, mga minamahal na mga kapatid, ang puso ng ating iglesia na tayong lahat ay involved sa gawain na ito, na tayo ay nagkaisa sa atin pong hangarin na ang lahat ay makaalam ng katotohanan. Walang ibang dala ang ating iglesia because our church, ang sabi po rito sa atin pong leksyon, ito ay ahensya ng kaligtasan. At ang ahensya ng kaligtasan, marami siyang gagawin, kapatid, para ikaw ay makarating sa lugar na pupuntahan mo. Mayroong mga requirements na dapat nating asikasuhin at ayusin para tayo ay makalakbay patungo sa ibang lugar. Ang papel ng ating iglesia na ito ay pinangahawakan ng ating Diyos na buhay. Tayo ang magdadala, kapatid, ng mensahe. Kaya napakaganda ng ating ginawa na mayroon tayong media ministry, sapagkat hindi lamang si San Pablo tumitingin doon sa kanyang abot tanaw, kundi ang kanyang tinitingnan ay ang pambuong sanglibutan, sapagkat alam niya na kung ano ang mangyayari ng iglesia ng Diyos sa huling kapanahonan. And now, we are living in a borrowed time. Our church, tumitira tayo, namumuhay tayo, na nasa huling panahon, yugto ng ating paglilingkod. Remember, my friends, to all our viewers around the world, around the globe, let us focus this message, this lesson, and let us tackle our lesson step by step and one at a time in our life, in our church. Kasi ito ang magdadala ng ating katotohanan, ang atin pong iglesyang kinatatayuan. Ang ganda ng talakayan, kapatid. Atin lamang siyang pagkaisahan, atin siyang namnaming mabuti, na ang bawat isa sa atin ay mayroong obligasyon. Ano yon? Kailangan dapat maisapuso natin ang lahat ng ating pinag-aaralan. Kasi ang sentro ng ating Panginoon at ang sentro ng ating iglesia ay ang puso ng bawat mananampalataya. Kailangan tayo ay nakapokus lamang sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang atin pong lesson, ini-encourage tayo, hinahamon ang bawat isa sa atin, na hindi lamang sa mga nagtuturo rito ang atin pong bigyang pansin, kundi ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng bahagi at pagkakataon sa ating buhay na tayo ay mag-aral ng ating banal na leksyon. At lalo't higit, ang ating banal na kasulatan na ito ay kaloob sa atin
ng ating Panginoon. Diyan lang tayo. Sa araw ng Martes, kailangan atin siyang maisa-isa, tayo ang iglesia na pinagkatiwalaan ng Diyos ng katotohanan. But remember, my friend, hindi kayo nangaligtas sa sarili ninyong lakas, kundi kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin na walang bayad sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap, kapatid, tayo ay magkaroon ng bahagi sa kaligtasan na Kanyang ibinigay para po sa atin. Do not reject the law. Atin siyang yakapin ang mga utos ng Diyos. Atin din namang yakapin ang biyaya at pananampalataya ng Diyos. Kasi dito tayo magkaroon ng tibay na panghahawakan natin ang ating pananampalataya. Matibay at totoo. So dito lang tayo, mga minamahal, mga kapatid. Dito po sa aming mga viewers, malaya po kayong magbigay ng comment, malaya po kayong magbigay ng susog. Kung ano ang ating napag-alaman, ang ating mga nalalaman tungkol sa ikalalago ng ating iglesia. Let us remind us, brothers and sisters around the world, that our study, especially ang atin pong lesson, we will bring us to a higher level of Christianity. Hindi ito pinagtatalunan, kundi atin silang iangat lahat na tayo ay nasa level na tayo ay mataas ang pagkakilala natin sa katotohanan at ang ating pananampalataya na atin pong tinanggap. Diyan lang tayo. Ang lundo ng lesson natin ay nasa Huwebes. Sapagkat bukas tayo po ay may panambahan, hindi natin tatalakayin yan. At ang pinakalundo nito nasa Huwebes, kapatid, na ito yung tatalakayin natin pagdating natin dito sa iglesia sa araw ng Sabado. Ito po ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.